Hindi lang ang prosekusyon at depensa ang sakop ng sub judice rule kung maging ang mismong nasasakdal o kundi maging ang mismong nasasakdal. Yan ang tugon ng prosekusyon matapos ang pag-ungkat ng depensa ng bise sa naging post ni Attorney Ligutan sa Day 15 ng impeachment trial. Live mula sa Batasang Pambansa, ihatid ni Julian Bunag ang buong detalye. Julian, ano ba itong sub judice rule na ito? Greg, base sa inilabas na definisyon ng Korte Suprema, ito'y tumutukoy sa isang usapin na pagpapasyahan o kasalukuyang dinidinig pa lang sa isang hukuman. Kaya naman dahil wala pa itong pinaladesisyon, hindi nararapat na maging paksa ito ng anumang pampublikong komentaryo para maiwasan ang anumang impluwensya sa magiging desisyon ng isang korte. Pagkatapos ng Day 15 ng trial, hindi napigilan na sagutin ni Private Prosecutor Attorney Virgil Ligutan ang pag-ungkat ng depensa sa kanyang Facebook post kahapon. Sa kanyang post, sinabi nito na isa sa mga dapat na malaman ng lahat ng abogado at ng mga nag-aaral sa pagkaabogado ay hindi pinapayagan ang misleading question sa korte kahit pa sa cross-examination. Yung four corners ng post ko, it is and statement na alam ng lahat ng law student at lahat ng abogado. Hindi po pwede yung misleading questions kahit saan, kahit kailan, pagbalik-balik na rin man yung isang hukuman. Hindi po pwede yung misleading questions. Now, kung yung depensa po magre-reklamo, with all due respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. So kung may tinamaan man po, sorry. Hindi niyo So you're not referring to Attorney Why would I? Buburahin ko ba? I mean, hindi po allowed ang misleading question. Ayon kina House Spokesperson Renico at Attorney Benjamin Tolosa Jr. kung pag-uusapan ng paglabag sa sub judice rule, ang bise nila ang unang lumabag dito matapos ang komento nito sa proseso ng impeachment trial at umano'y mga fabricated na ebidensya. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., saklaw din itong sub judice rule ang mismong akusado. Pakinggan natin ang kabuuan ng pahayag ni Attorney Benjamin Tolosa Jr. Ayaw na ho na sana namin ng pagtuunan pa ng mahabang panahon. No? At madaming pansintong bagay na ito dahil ito ay nagiging distraction, no? Doon sa mas importanteng usapin na ito ho yung naging mahalagang testimonya ng testigo natin kahapon. Gayunpaman, maganda na rin na na-mention na din ho ito dahil tulad ho ng sabi ni Kong Rene kanina, siguro kung meron tayong unang dapat tignan na naglabag sa subjudice rule na yan, huwag natin kalimutan na saklaw din ho nitong subjudice rule na to ang Vice Presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no? And manufactured narratives. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Ayon pa kay Tolosa, ang ginawa ng bise ay nakababahala dahil nagbibigay ito ng prejudgment o maagang pagpapasya sa publiko na maaring paniwalaan at pagdudahan ang magiging hatol sa bise. Greg, umaasa ang prosecution na magiging patas ang impeachment court ukol sa kanilang gagawing pagpapasya sa bagay na ito sa pag-resume ng trial sa araw ng Lunes. Bukod sa bagay na yan, isa sa mga dapat pa nating abangan sa pag-resume ng trial, ito ang pagharap ng mga panibagong testigo na sina Marivic Pareha mula dito sa House of Representatives at ang dalawang Special Disbursing Officers na sina Gina Acosta mula sa Office of the Vice President at itong si Edward Fajarda na mula naman sa DepEd. Mula rito sa Kamara, balik muna dyan sa inyo, Greg.